nangyari po sa itong another gospel na ito, nilalayo po natin sila sa kay Kristo. Yun po yung mahirap po doon. Sana mga kapatid at by the way, at sana ikaw, ayun po yung object ng iyong kaligtasan. Maging honest ka sa sarili mo. Saan ba talaga ako nag-trust? Saan ba talaga ako na-save? Maging honest ka, balikan mo. I got saved, may nag-witness sa akin. Nabalikan mo, kung tunay ba mo ba talagang kasi, pambira. Ano nga yung dala-dala ng gospel? Assurance, much assurance. Pag sinabi mo, ang style ko ng mga Bible book ay ganito, no? Ganito yung style ng soul winning program ko. Okay, mag-preach ako ng gospel. Okay, na-save na daw siya. Next week, ang Bible study natin, assurance of salvation. Hindi pwede yun. Ay isang person, pag once na matanggap ko niya yung ebanghelyo, na-preach ko properly ang ebanghelyo, may dala-dala yung much assurance. So you will now quote God by saying, the Bible says, you got saved, kung ikaw ay nag-believe. Pero, make sure, kasi ang job yun, nag-believe din, amen? Make sure, proper po. Dapat ang faith ay mai-point po to what Christ did. Amen. 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 Sana po i-settle. Sana ligtas sana ligtas po ang tao nung nag-respond po siya towards the sufficiency of the gospel by believing. Okay? Believing the gospel. So, saan po ito, sir? Ang fact, ano po ito? May bridge po sa gitna. Ang bridge po sa gitna, ang tawag po nun ay repentance. Okay. Ang tawag po nun ay repentance. Okay, let's go to the Bible. 2 Timothy 2:25, please. Sabi nila, hindi naman kayo naniwala sa repentance. Okay? Mali yun. Hindi ko din sinasabihan na requirement of repentance na maligtas ka. Ganito po. You cannot be saved unless you believe. Hello? On a right object ng iyong faith. And you cannot believe unless you repent. Nakuha mo po? Because repentance is a bridge. The means para ikaw po ay mag-believe. So, sige, 2 Timothy 2:25. Diba siya? Ready? Go! So, mayroon pong tinatawag na repentance